Mangyari po mga kapatid na magsitayo tayong lahat habang atin pong binabasa ang makapangyarihan at banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Sa Juan, Kabanatang 15, mga talatang 4 hanggang 11, ako po'y babasa sa salin ng ang Biblia. Makisundan na lang po ako sa salin ng Biblia na inyo pong daladala. Ang sabi po ni Kristo dito po sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa at ngayon ay ang pangangaral ng kanyang mga salita. Kakaupo na po kayo mga minamahal. Manatili tayo kay Kristo. Sa akin pong naobserbahan itong mga nakaraan na marami pong graduations na mga nangyari, lalo na po sa mga private schools, ay marami pong iba't ibang klaseng awards ang mga ibinibigay sa mga estudyante. Maliban po sa mga academic awards na binibigay po sa mga estudyanteng nagkakaroon ng matataas na marka o grado sa eskwela, meron pong tinatawag na character awards, no, sa Grace Christian Academy, kung saan po nag-aaral ang aking mga anak, ay isa po yun sa binibigay po nila na award, no, yung mga katangi-tangi at mga Kristiyanong katangian na tinataglay po ng mga bata o mga estudyante. Ito po ay may kaakibat na tinatawag na character awards. At yung mga nagkaroon naman po ng participation sa mga sports, gaya ng tennis o ng table tennis o basketball, ano man pong larangan ng palakasan, ay binibigyan din po ng pagkilala o tinatawag po na sports award. Pero isa po yung napansin kong ibinibigay maliban sa mga ito na hindi po marami lahat ng eskwelahan ay ibinibigay itong award na ito. Yung award na tinatawag na Loyalty Award. Narinig nyo na po ba yung award na yon, mga kapatid? Loyalty Award. So ito po yung award na ibinibigay sa mga estudyante na nanatili sa school simula nung sila po nagsimulang mag-aral at sila'y nagpatuloy sa eskwelahan ito hanggang sa sila ay matapos. So binibigyan po sila ng pagkilala o award na tinatawag po na Loyalty Award. Mga kapatid, gayon din po ang ating pananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi man po tayo makatanggap ng mga awards, gaya ng binibigay po ng mga eskwelahan ito, meron pong mga blessings na nakalaan po sa atin kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, nagpapatuloy po dito, I think familiar sa inyo, yung mga illustrations or analogy, if you will, na binabanggit dito ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa puno ng ubas. Pinag-aralan po natin yan
noong nakaraang linggo. Gaya po na napag-aralan natin in verses 1 to 3, ang ating Panginoong Jesucristo po ang kumakatawan sa puno ng ubas. Ang magsasaka o yung tagapangalaga ng puno ng ubas ay pumapatungkol sa Diyos Ama, at yung mga sanga ay pumapatungkol di umano sa kanyang mga alagad. At may dalawang klaseng mga alagad na binanggit dito, ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga hindi namumunga at yung mga namumungang alagad. So kung i-interpret natin ito, gaya ng ating pinag-aralan last Sunday, ito po ay pumapatungkol sa, yung mga hindi namumunga ay pumapatungkol sa mga peking alagad na somehow, seemingly, merong connection sa ating Panginoon Jesucristo outwardly, but inwardly sila ay disconnected sa vine, kay Jesus Christ. At malalaman natin sila ay disconnected sapagkat wala silang fruits. Hindi sila namumunga, hindi nakikita sa kanilang buhay ang buhay ng Diyos, ang buhay na matuwid at nakalulubog sa Kanya. They are fake disciples. At sa kabilang banda, meron naman pong mga tunay na alagad na hinalintulad sa mga sanga na namumunga sapagkat nakikita po sa mga alagad na ito na sila ay may buhay. Sila po ay merong tinatawag na bunga ng Espiritu Santo. Nakikita sa kanilang mga katangian ang ugali ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita sa kanilang buhay ang buhay na mayroong kabanalan at mayroong katwiran. Sa mga talatang ating pinag-aaralan naman ngayon, ay makikita po natin na nagpapatuloy po ang ating Panginoong Jesucristo na hikayatin ang natitirang 11 alagad sapagkat umalis na si Judas. No? Sinimulan na niya ang kanyang panghuhudas. Natira na lang po ay ang 11 alagad. At dito mga kapatid, nakikita niyo ho na nagpapatuloy po ang ating Panginoon Jesucristo na sa paghihikayat sa mga natitirang alagad na huwag pong gumaya kay Judas. Na huwag po silang tumalikod sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Na sila po ay manatili sa puno ng ubas. Sila po ay mag-abay kay Christ. Nais niyang manatili ang mga alagad na ito sa Kanya, at ang ginawa niyang paraan para mahikayat po silang manatili at hindi umalis, ay sinabi po niya sa kanila yung mga pagpapalang nakalaan sa mga alagad o sa mga taong mananatili kay Kristo. So yan po yung gusto kong diinan sa pangangaral na ito mga kapatid. Gusto ko po kayong hikayating lahat na huwag tumalikod sa inyong pananampalataya, na kayo'y manatiling nakakabit at kay Kristo, na manatili kayo sa kanyang sa pananampalataya sa Kanya, at gusto kong gawin yan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Bakit yung ginawa ng ating Panginoon? Sinabi niya sa mga alagad ang mga pagpapala, ang mga benepisyo na naghihintay sa mga taong nananatili kay Kristo. Kaya naman po ang main idea, main truth na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa sermon na ito, ang pinakadiin ng sermon pong ito, ay may mga dakilang pagpapalang nakalaan sa mga taong nananatili kay Kristo. Ulitin ko po, may mga dakilang pagpapalang nakalaan sa mga taong nananatili kay Kristo. Pag uwi niyo sa tahanan, tinanong kayo ng anak ninyo, ng asawa ninyo, ano ito kung saan yung sermon ni Pastor? Yan lang yung sasabihin ninyo sapagkat palagi mga kapatid na sa sermon ng inyong lingkod sinisikap natin na meron lang tayong isang pinakapunto na nais diinan para hindi kayo magkanda ligaw-ligaw. So meron pong 6 na pagpapala na nakita ho tayo sa talata na gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid para ma-encourage kayo huwag bumitaw, at manatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ang una po ay ang kalaguang espiritual. Kalaguang espiritual. Pansinin niyo po yung banggit ni Jesus in verses 4 to 5 sa inyong mga Biblia. Ang sabi niya, and I quote, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Sa mga talatang ito, mababase po natin ang utos, ang atas
ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ano po ang kanyang atas? Ano po ang kanyang utos? Manatili kayo sa akin. Manatili kayong konektado sa puno ng ubas. At sinabi po niya ang utos na ito sa dalawang kaparaanan. In verse 4, nabasa niyo po, sinabi niya ito in a negative way. Nakita niyo po yon? Na hindi sila mamumunga kung hindi sila konektado sa puno ng ubas na hindi ang ating Panginoon Jesucristo. And then in verse 5, sinabi naman niya po yung same truth, but this time in a positive way. Na sila'y mamumunga ng marami kung sila po ay mananatiling konektado sa ating Panginoong Jesucristo. So both of these verses ay nagtuturo ng isang truth. Nakasalalay ang pamumunga ng mga alagad sa kanilang koneksyon kay Kristo. Ulitin ko po, nakasalalay ang iyong pagiging mabunga kung ikaw ay konektado kay Kristo. So kung ang mga alagad ay mananatili kay Kristo, mananatili din si Kristo sa kanila at sila ay sigurado pong mamumunga. Now, ano po ang magiging bunga ng mga alagad ni Kristo kung sila po ay mananatili sa Kanya? Ito po ay pumapatungkol sa kanilang espiritual na kalaguan. So kung nag-curious kayo, anong klaseng fruit ang ating ibubunga kung mananatili tayo kay Jesus? Ang fruit, mga kapatid at mga minamahal, ay spiritual growth, spiritual na kalaguan, kung saan ang isang mananampalataya, pag sinabing lumalago, ay magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa pananalita, sa pag-iisip, at sa pag-uugali. Mga kapatid, ang tunay po na pagiging malago sa pananampalataya ay hindi po nasusukat sa dami ng ating alam na doktrina. No? Bahagi yan, pero hindi lang po dyan nasusukat. Hindi lamang po ito nasusukat sa husay nating makipagdebate sa mga kulto na kaya nating sirain ang kanilang mga maling paniniwala. Hindi lamang po ito nasusukat sa pagiging aktibo po natin sa mga gawain ng ating simbahan. Nasusukat po ito kung yung atin pong mga pag-uugali ay nagiging kagaya na po ng sa ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Ulitin ko, nasusukat na ikaw ay malago kung yung iyong pag-uugali ay nagiging kagaya ng ugali ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo, mga kapatid, ang unang tiyak na dapat po nakakapansin na ikaw ay lumalago at mas nagiging kagaya ni Kristo ay yung mga taong malalapit po sa atin. Yung mga kasama ho natin sa bahay. Yung atin pong mga kapitbahay, yung mga matatalik po nating mga kaibigan, at yung ating mga kapag-anak. Mga kapatid, madali po kasing magbanal-banalan at magbait-baitan kapag kaharap po natin ng kapatiran. Amen po ba? Madali po yun eh. Kahit sino pwedeng magpanggap. Pero mga kapatid, masusukat talaga ang tulay na kalagayan ng iyong kalaguan bilang mananampalataya sa mga panahon na nag-iisa ka o kasama mo yung mga taong kasama mo araw-araw. Gusto mong malaman kung nasan ka ng stage ng iyong growth sa spiritual maturity, obserbahan mo yung sarili mong buhay. Huwag yung buhay ng iba, yung sarili mong buhay sa iyong personal na buhay. Obserbahan mo yung iyong buhay sa iyong sariling tahanan. Huwag sa church. No? Kasama to, of course, pero hindi dito lang nasukatan eh. Mas nasusukat kung nasaan ka na sa iyong pananampalataya in terms of maturity sa iyong personal life. Kung ano ka sa panahong nag-iisa ka, kung ano ang ipinapakita mong ugali sa bahay ninyo, iyon talaga ang tunay na espiritual na kalalagayan ninyo. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? At doon mo makikita, mga kapatid, na kung magiging honest lang tayo sa ating mga sarili, napakalayo pa po talaga ng ating takbuhin para tayo ay lumago sa pagiging kagaya ni Kristo. At doon na po tayo sasampalin ng katotohanan na hindi pa po tayo ganon ka-mature gaya po ng inaakala natin sa ating mga sarili. Marami pa po pala tayong dapat i-improve sa ating mga pamumuhay. Malayo pa po pala yung ating takbuhin tungo sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. At maganda pong realization yan, mga kapatid. Bakit ko po yan pinaparealize sa inyo? Na kailangan pa po nating lahat mag-mature. Kasi kapatid, kung sa tingin mo malago ka na sa pananampalataya, sa tingin mo mature ka na, hindi ka na magsisikap na mas lumago pa. Kasi sa tingin mo naka-arrive ka na.
And I hope hindi po ganoon kataas ang tingin po natin sa ating mga sarili. I hope this time nare-realize mo na kailangan mo pa talagang lumago. Kailangan po pa talagang lumago. Kailangan pa po nating lahat na lumago sa pagiging kagaya ni Kristo. And I hope kapag na-realize mo yon na kailangan mo pang lumago, magsisikap tayong lahat na lumago. In fact, kung inakala mong mature ka na at di mo na kinakailangan lumago, iyan po ay isang indication na immature ka pa talaga. Sapagkat isa sa marka ng isang malagong Kristiyano, alam niyo po kung ano? Yung tinatawag na humility, yung tinatawag na pagiging mapagkumbaba. Kapag napakataas po ng ating tingin sa ating sarili, pinapakita lang noon yung ating immaturity. Pero kung nakikita mo ang iyong sarili na mababa, ikaw ay punong-puno ng humbleness, that proves your maturity. Pero paano po ba tayo lalago ang tanong, mga kapatid? Gusto niyo po ba lumago? Baka mamaya, ayaw niyo naman lumago, titigil na ako. Pero kung gusto niyo mo lumago, pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ang sabi ni Kristo kung paano tayo lalago, isa lang yung sinabi niya manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa akin. Pastor, ano po yung ibig sabihin na manatili tayo kay Kristo? Ibig sabihin po noon, gaya na sinabi ko sa introduction, huwag po tayong maging kagaya ni Judas na tumalikod sa pananampalataya. Hindi ka lalago if disconnected ka kay Christ. Huwag po tayong umalis kay Kristo. Magpatuloy po tayo sa pananampalataya. Primarily, yun ang ibig sabihin po nito. Pero kung titingnan din po natin yung context, lalo na po sa verse 7, dito po sinasabi ng Panginoon na isa pa pong ibig sabihin ng pananatili kay Kristo ay ang pananatili sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, patuloy nating pinag-aaralan, patuloy ho nating pinahakalaghan, patuloy ho nating pinagbubulayan, sinasapuso ang kanyang mga salita. Hindi ka lalago kung ikaw ay malayo sa salita ni Kristo. Karugtong po ng verse 7 ay ang pananalangin sa Kanya. Sa papung indikasyon o paraan ng pananatili kay Kristo. Ibig sabihin, mananatili yung connection mo kay Kristo, hindi lamang po sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, kundi sa iyong pananalangin sa Kanya. Mga kapatid at mga minamahal, alam kong hindi minsan nasabi ko sa inyo, hindi lang po mahalaga ang isa sa dalawa, pananalangin o pagbubulay ng salita ng Diyos. Parehas po iyang mahalaga para po tayo ay lumago sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. And then pagdating po sa verse 9, sinabi po ng Panginoon na isa po pong ibig sabihin ng pananatili sa Kanya. At iyan po, ang sabi po doon ay ang pananatili sa Kanyang pag-ibig. Nakita niyo po ba yan sa verse 9? Pastor, sa paano po kaming paraan mananatili sa pag-ibig ni Kristo? Ito po sa pamamagitan ng pagtupad ninyo ng Kanyang mga utos. Sabi niya sa verse 10. Mamaya, i-expound pa po natin kung ano ang ibig sabihin po niyan. So, sa makatubid, mga kapatid, ang pananatili po kay Kristo ay may ibig sabihin na pananatili sa pananampalataya sa Kanya, patuloy na pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita, palagi ang pananalangin, at pagsunod sa Kanyang mga utos. Kung tinatanong mo paano ka mananatili kay Kristo para ikaw ay lumago, iyan po yung mga kailangan mong gawin. Sa ganitong paraan, mga kapatid, mapapanatili kayo kay Kristo at kayo ay lalago sa inyong buhay pananampalataya. Paano po, Pastor, kung hindi ako nakikitaan ng pananatili kay Kristo? Tumalikod po ako sa aking pananampalataya, gaya ni Judas. Wala akong kainte-interes sa kanyang mga salita. At hindi man lang ako nananalangin. At ang worst, namumuhay po ako sa kasalanan. Paano po pagkaganon, Pastor? Well, kung ganito po ang buhay mo at hindi ka man lang nababagabag at nagnanais magbago, ang ibig sabihin ng po nun ay wala ka pa talagang malalim na koneksyon kay Kristo. Or worse, maaaring hindi ka pa talaga ligtas. At dahil dyan, mararanasan mo ang hatol at puot ng Diyos sa sinasabi sa verse 6. Ano pang sabi sa verse 6? Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog.
So kung ganito po ang buhay mo, hinihikayat kitang magsisi sa iyong mga kasalanan, kumonekta ka ngayon sa puno ng ubas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pagtiwalaan mo yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus, para bayaran ng iyong mga kasalanan at kanyang muling pagkabuhay, para patunayan na sapat ang kanyang ginawang sakripisyo para sa iyong kaligtasan. Kasi kapatid, hiwalay sa pananampalataya kay Kristo, hindi mo kayang magbago sa iyong sarili. And worse, mga kapatid, mapupunta ka sa kapahamakan, mararanasan mo ang hatol at buot ng Diyos sa impyerno. So kung nakikita mo na ikaw ay hindi konektado kay Kristo, ito po ang aking panawagan sa iyo. So yan po yung unang pagpapala ng pananatili kay Kristo, mga kapatid. Ano ulit yun? Kalaguang espiritual. Pangalawa po, ay ang katugunan ng mga panalangin. Wow! Tugunan, answered prayers. Tingnan niyo po sa verse 7. Kung kayo'y nagsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y nagsasipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. O, bago po kayo maging excited at humingi kayo ng pambayad ng Meralco bill, nakatanggap na po ba kayo ng bill ninyo? Oh my goodness. Nung ako'y nagpe-Facebook, napakarami kong post ng Meralco bill na nakikita. So kada swipe ko, nakikita ko yung naglalaki ang Meralco bill ng mga friends ko sa Facebook. Kinakabahan ako, buksan yung aking Meralco bill. And lo and behold, napakalaki. Gusto ko nang bumitaw. Ang laki ho ng bill. So bago kayo humingi ng pambili nyo ng Meralco, bahay nyo ng Meralco bill, humingi kayo ng house and lot kung wala pa kayo sariling bahay. O kaya naman humingi kayo ng sports car para di na kayo mainitan sa biyahe. Gusto hayaan nyo ipaliwanag ko muna ang ibig sabihin ng verse 7. Una po, mga kapatid, hindi po ibig sabihin ito na ipagkakaloob po ni Kristo ang lahat ng inyong makamundong layaw at kagustuhan o luho. Hindi po yun ang ibig sabihin nito. Kailangan nating hindi i-isolate yung talata sa kanyang context para ma-interpret po natin ito ng maayos. Bago po niya sabihin yung kanyang pangako na ibibigay daw po niya ang ating ibigin, may sinabi po muna siya na dapat ninyong apansin. Tingnan niyo po ulit yung verse 7. Ang sabi niya, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo. Yun yung minsan hindi napapansin ng mga prosperity gospel preachers. Kaya iniisip nila, tingnan mo, kapag naging kay Kristo ka, lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Hindi nila napansin yung first part ng talata. Kasi kung tayo'y nananatili kay Kristo, at yung kanyang mga salita'y nananatili sa atin, babaguhin nun yung ating desires. Mula sa pagiging makamundo, yung ating desire ay magiging makalangit. Mula sa paghangad ng mga yaman ng sanlibutan, ang masahangaran na po natin ay yung mga yaman na panglangit. At mula sa pagsunod sa sarili ho nating kagustuhan, mananalangin tayo sa Diyos na kagaya ng ating Panginoon Kristo. Huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Iyon ang ginagawa ng isang taong pinananahana ng salita ng Diyos. Binabago niya yung kanyang sinful and worldly desires. Ano na ba ang kagustuhan ng Diyos sa konteksto ng ating pinag-aaralan? At tayo ay manatili kay Kristo. Praise God, nakikinig si Ate Eva. No? Sana all. Ano pa? Bakit tayo kinakailangan manatili kay Kristo? Para tayo'y lumago sa ating pong pananampalataya. Sa makatuwin, ang ginagarantiya po dito, natuto pa rin ni Kristo kapag tayo po ay nanalangin ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi po sa unang Juan, kabanatang 5, mga talatang 14 hanggang 15, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya ating hinihingi. Ano po ba ang isa sa pangunahing kalooban ng Diyos sa ating mga buhay sa konteksto ng ating pinag-aaralan ngayon?
ito po ay ang ating kalaguang espiritual o yung pagiging malago natin sa pagiging kagaya ni Kristo sa ating pamumuhay at sa ating pag-uugali. Sa makatuwid, kung atin daw pong idinadalangin sa Diyos na tayo ay lumago sa ating buhay pananampalataya, sinisigurado daw ito natutugunin ng Diyos sapagkat ito ay ayon sa Kanyang kalooban. Nakukuha niyo po mga kapatid? Pastor, di sabihin nun, wag na kami mag-pray para pambayad ng Meralco bill namin. Of course, mag-pray ka. Hindi po masama yun. Pinag-aralan natin yan sa prayer meeting, hindi masama to pray for our daily bread. Pero wag natin gagamitin ang talatang ito para sabihin na ginagarantiya ng Diyos na anuman ang ating hihilingin, kahit labag sa Kanyang kalooban at sarili lang nating kagustuhan, ay pagkakaloob ng Diyos. Again, ang konteksto tungkol sa kalaguang espiritual. Ano man ang iyong hilingin, basta may kinalaman sa iyong kalaguang espiritual, sigurado, itaga mo na sa bato, ipagkakaloob yan sa iyo ng Diyos. Bakit? Kalooban niyang ikaw ay lumago sa iyong espiritual na buhay. Matanong ko sa iyo, kapatid, kailan mo huling idinalangin? Ito na naman tayo Personalan na naman, Kailan mo huling dinalangin na palaguin ka ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong pananampalataya? Sige nga po, can you examine your prayer kanina at itong mga nakaraang araw? Idinalangin mo bang ikaw ay lumago o palaguin ng Panginoon? Baka masyado na ho tayo na-focus sa mga material at nakakalimutan na po natin ang mas mahalaga, ang espiritual. Baka po kaya mabagal yung ating paglago. Ilang taon na tayong Kristiyano, mabagal pa rin po yung ating paglago sa pananampalataya. Kasi, hindi mo naman pinagpe-pray sa Panginoon. Mga kapatid, sama po natin sa ating prayer araw-araw. Huwag po natin sayangin ang privilege na ibinigay sa atin ng Diyos na ginagarantiyahan niya tayo na panalaguin po niya tayo sa ating pananampalataya kung atin itong idadalangin sa Kanya. Ipanalangin po natin ito araw-araw sa Panginoon. I-desire po natin. So yan po ang pangalawang pagpapala, katugunan sa ating panalangin. Pangatlo, pagpapala na sa pananatili natin kay Kristo, ang kalwalhatian ng Ama. Ang kalwalhatian ng Ama. Tingnan niyo po yung unang bahagi ng verse 8. Ang sabi diyan, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. Alam niyo po yung salita ho diyan, lumuluwalhati, sa salitang Griego ay doxazo. Yan po ay may ibig sabihin na to praise, to extol, to magnify. In other words, napapapurihan po pala natin ng Diyos at naitataas po ang Kanyang pangalan kung nakikita po sa ating mga buhay yung paglago natin sa pagiging kagaya ni Kristo. So hindi lang po pala napapapurihan natin at bibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Kapag naririto tayo sa church at ginagawa natin yung mga elements of worship, like yung pag-aawit, pagkakaloob, pag-aaral ng Kanyang mga salita at pananalangin. Napapapurihan din po pala natin ng Diyos at nabibigyan po natin siya ng kasiyahan at karangalan kung nakikitaan po ang Kanyang mga alagad, ang mga mananampalataya ng paglago. Natutuwa po pala ang Diyos, napaparangalan po pala ang Diyos kapag ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga lingkod ay nakikitaan ng kalaguan. At bilang mga Kristiyano, ang pinakamahalaga dapat sa atin ay ang kalwalhatian ng Diyos. Amen po ba kayo, mga kapatid? Yun ba pinakamahalaga sa inyo? Yung kalwalhatian ng Diyos. At kung naluluwalhati ang Diyos sa ating paglago, dapat ang pinakahalagahan at pinaka-prioridad natin sa ating buhay ay ang ating espiritual na paglago. Bakit? Nalulugot pala ang Diyos kapag lumalago tayo. Aalisin po natin dapat yung mga pwedeng maging sagabal sa ating paglago, kagaya po ng mga kasalanan, yung mga libangan na sobrang kumakain ng ating maraming mga oras. Di po ba? Baka kailangan mo nang bawasan yung pagsaswipe mo sa Facebook. Di mo na mamahal, 5 oras ka nang nagsaswipe, nakalimutan mo nang basa ng Bible. Hindi ka man lang nakakapag-pray. Tapos sasabihin mo, wala kang time. Give me a break. Baka kailangan mong bawasan. O kaya naman, baka yung meron kang hanap buhay na nagiging dahilan
para hindi ka makadalo sa mga gawain ng iglesia na, na pwede sanang makatulong para sa iyong paglago. Kung mahalaga talaga sa iyong kalwalhatian ng Diyos, pahahalagahan mo ang iyong espiritual na paglago, sapagkat dito po siya naluluwalhati ayon po sa verse 8. So pang-apat po na pagpapala na sa pananatili kay Kristo ay ang kasiguraduhan ng pagiging alagad. Kasiguraduhan ng pagiging alagad. Dan pa rin po yan sa verse 8, pero this time sa second part po. Ang sabi po sa verse 8, hayaan yung basahin ko ng buo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsisapagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Medyo malabo sa salin ng Biblia, pero hayaan nyo pong basahin ko sa salin ng salita ng Diyos. Ang sabi dito sa salin ng salita ng Diyos, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Sa makatuwid, mga kapatid, isa po sa di maiiwasang marka ng isang tunay na alagad ni Kristo ay ang paglago. Ilang beses na po natin yan diniinan last week. Alam ko po na nadiin na po natin yan in verses 1 to 3 at makikita po natin dyan na hindi po pala sapat na alam mo lang sa isip mo yung gospel. Hindi po pala sapat yun. Ano? Mahalaga yun, pero hindi lang yun ang nagde-determine kung ikaw ay totoong isang mananampalataya. Hindi lang po pala sapat na kayang-kaya mong i-articulate ang gospel, God, man, Christ response. Napakagaling mo i-present ang gospel. Kailangan din po pala talaga ng paglago sa kabanalan. Kailangan din po pala talaga ang pamumuhay sa katwiran para mapatunayan na tayo'y tunay na alagad ni Kristo. So di man po ito biglaan, pero meron pong tiyak at significant na progress or growth o pagbabago dapat ang isang nagpapakilalang mananampalataya. Are you with me, mga kapatid? Nagbabago po ba tayo? I mean, hindi ko po sinasabi dapat perfect tayo. Kapag dapat perfect tayo, isa na ako sa malalaglag. Alam ng asawa ko, napakarami kong imperfections. Aware po ako doon. Pero at least nakikitaan tayo ng growth. No? Kung nagiging mainitin yung ulo mo araw-araw, ngayon 3 times a day na. 3 times a week na lang. So at least may growth, mga kapatid. At kapag nakita mo sa buhay mo yung growth, nakikita mo na merong change. Unti-unti ka nagiging kagaya ni Kristo araw-araw. It brings you peace. It brings you comfort. It brings you joy. Blessing, mga kapatid, na nakikita po sa iyong buhay na ikaw ay tunay na binabago ng Panginoon. Panglima pong pakinabang o blessing ng pananatili kay Kristo ay ang pananatili sa kanyang pag-ibig. Pananatili sa pag-ibig ni Kristo. Sabi po doon sa verse 9, nandun na po tayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Nabasa niyo po ba yun, mga kapatid? So, nung inaaral ko po yung sermon na ito, isa po ito sa statements ng ating Panginoong Kristo na labis ko pong kinamangha. Basically, ang sinasabi ng Panginoon sa verse 9 sa kanyang mga alagad ay, I love you all. I love you all. Bakit po kamangha-mangha ito, mga mahal, mga minamahal? Kasi mga kapatid, kilala niyo po yung mga alagad ni Kristo. Napakakulit. Di ba? Napakatagal matuto. Ilang beses na nilang nasaktan ng kalooban ng ating Panginoon Kristo dahil sa kanilang mga kasalanan. At sa kabila po ng alam ng ating Panginoong Kristo na nalalapit na po ang araw ng pagtatraidor ni Judas sa kanya at alam po niya, pinopesiya niya na sa araw na siya'y tatraidorin ay ang mga alagad niya ay isa-isa siyang iiwan. Alam po niyan lahat yun eh. Sa mga panahong alam ng Panginoon na kailangan niya sila, doon sila mawawala lahat. Pero nasabi pa rin ng Panginoon sa lahat ng ito, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Di po ba kayo namamangha doon? Our sins, they are many, but His mercy is more. Di ba? At mas kamangha-mangha pa po dito, mga kapatid, I hope nasusundan niyo po yung aking sinasabi.
Hindi lang niya basta mahal, kundi napakatindi ng pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang mga alagad. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi, kung paanong iniibig ako ng Ama. Can you imagine that? Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Nare-realize ko po ba yun, yung pagmamahal ng Panginoon? In other words, hindi lang niya sinasabi dito na I love you all. Sinasabi niya dito, I love you with a perfect, unlimited, eternal, unconditional, divine kind of love. Walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo. At ganyan din tayo minamahal ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Iniwan niya yung kanyang comfort zone bilang kataas-taasang Diyos sa langit. Diba? Ano naman kung mapahamak tayong lahat? Diba? Mananatili pa rin siyang Diyos eh. Pero iniwan niya yon. Nagpakababa siya gaya ng isang alipin. Tiniis niya yung hirap na dapat sana tayo ay dumanas dahil tayo yung nagkasala. Namatay siya ng isa sa pinakamalupit at nakakahiyang kamatayan doon sa krus. Dinanas niya ang puot at hatol at ng Diyos sa kasalanan upang tayo nasasampalataya sa Kanya, hindi na makaranas na ito. Mga kapatid, tiniis lahat ito ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil sa Kanyang napakalaking pag-ibig sa mga makasalanan at lapastangan na gaya natin. Kung naunawaan mo ang kalakhan ng pag-ibig ni Kristo sa iyo, hindi ka na mamamalipos ng pag-ibig sa iba. Hello, mga kapatid. Naririnig niyo po ba ako? Kung naunawaan mo kung gaano kakamahal ni Kristo, hindi ka na mamamalimos ng pag-ibig sa iba. Hindi ka na mamamalimos ng pag-ibig sa asawa mo o sa crush mo na hindi ka naman gusto. Just to relate sa mga kabataan, no? Hindi ka na maghahabol palagi ng acceptance ng mga barkada mo o kaya naman ay magpapapalit-palit ka ng kasintahan para lang maramdaman mo na may nagmamahal sa iyo. Kung naiintindihan mo ang taas, lalim at lawak ng pag-ibig ni Kristo sa iyo, sapat na iyon para kumumpleto sa iyo. No? Kaya naman po ang instruction niya sa kanyang mga alagad na gaya natin, again, andun pa rin tayo sa verse 9, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Pastor, ano po ang ibig sabihin na magsipanatili kami sa pag-ibig ni Kristo? Paano yun mangyayari sa aming mga buhay? Good thing, pinaliwanag po ni Jesus Christ kung paano yan in verse 10. Susunod po na talata. Ang sabi po niya, 2 talata na lang po, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ni Kristo? Verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa Kanya o nananatili sa Kanyang pag-ibig. Nakita niyo po kung paano kayo mananatili sa pag-ibig ng Panginoon? In other words, makikita, binabasa niyo po, na makakapanatili po pala tayo sa pag-ibig ni Jesus kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanyang kalooban. Sa unang tanaw, tila ang pag-ibig ni Kristo dito sa atin ay conditional at nagpo-promote ng salvation by works. No? Pero dapat po nating maunawaan na mga ligtas na po ang kausap dito ng ating Panginoong Jesucristo. Una na silang inibig ni Kristo bago pa nila ibigin si Kristo ayon sa 1 John chapter 4 verse 9. So hindi po doon nakabatay sa kanilang gawa ang pag-ibig ni Kristo. So si Kristo po ang unang pumili sa mga alagad kahit wala pa silang ginagawang kahit ano na mabuti sa Kanya ayon sa verse 16, di po ba? In fact, maging yung kakayanang sumunod sa utos ng Panginoon upang magawa nating manatili sa pag-ibig niya ay ibiyaya pa din at kakayanan pa din nagmumula po sa Kanya. In that case, hindi po conditional ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Iniibig na niya tayo noong nakaraan, iniibig niya na tayo sa kasalukuyan, at patuloy pa niya tayong iniibig sa hinaharap. Maganda po yung komento dito ni William Hendrickson sa isang New Testament scholar. Tinagalog ko na lang po mga kapatid para madali ho ninyong unawaan. Sabi niya, halos hindi na kailangan sabihin na ang pag-ibig na ito ay kailanman ay hindi mawawala. Ito'y gumagawa sa bawat sandali ng ating pag-ibig.
Nauuna ito sa ating pag-ibig. Kasama nito ang ating pag-ibig. Sinusundan nito ang ating pag-ibig. At sa proseso ng pagsasagawa nito ay lumihiklikha pa sa ating mga puso ng higit pang pag-ibig para sa Kanya. Upang nang sa gayon ay magsimula ang panibagong siklo o cycle ng pag-ibig, isang siklo na higit na mabuti kaysa sa nauna. End of quote. In other words, mga kapatid, ang pagmamahal ni Kristo ay hindi bunga ng ating pagsunod. Minamahal na tayo ni Kristo nung tayo pa'y wala pang kakayanang sumunod. Nung tayo ay mahina pa, namatay na si Kristo para sa atin. Romans 8 verse 8. At patuloy niya tayong minamahal at binibigyan ng kakayanang sumunod sa Kanya upang makapanatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid, huwag po nating sabihin at ikondisyon ang ating isip na hindi natin kayang sumunod kay Kristo. No, wag po natin sabihin gayon. Alalahanin po natin ang katotohanan ito na dahil mahal na mahal po tayo ni Kristo, binigyan niya tayo ng kakayanang sumunod sa Kanyang mga utos upang makapanatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Gaya ng pananatili ng pag-ibig na Ama kay Kristo dahil sa Kanyang pagsunod. Sa ganitong paraan, nakakapagpatuloy tayong sumunod sa Kanyang kalooban at makakapanatili tayo sa Kanyang pag-ibig. So naaralan po natin ang 5 sa 6 ng mga pagpapalang nakita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? Ano yung mga pagpapala? Ang kalaguang espiritual, ang katugunan sa mga panalangin, ang kasiguraduhan ng pagiging alagad, ang pananatili sa pag-ibig ni Kristo, at panghuli, dito tayo magwawakas, ang kaligayahang wagas. Sino po dito gustong sumaya? Lahat kayo gusto nyo malungkot kayo. Hindi kayo na lang, no? So pakinggan nyo po ito kung gusto nyo sumaya. Paano tayo magkakaroon ng tunay at wagas na kaligayahan? Isa po yun sa bunga ng pananatili kay Kristo. Tingin nyo po yung sabi sa verse 11, huling talata na po. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ano po yung mga bagay na ito na sinasabi ng ating Panginoon? Ito po yung mga bagay na sinabi ng Panginoon in verses 9 to 10, na minamahal niya ang mga alagad na walang hanggang pag-ibig at manatili sila sa pag-ibig niya kung patuloy silang, o mananatili sila sa pag-ibig niya kung patuloy silang susunod sa kanyang mga utos. Now, ano po yung connection doon sa kaligayahang pinapangako ng Panginoon sa verse 11? Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus na kung susundin nila ang kanyang utos, gaya ng pagsunod niya sa utos ng kanyang Ama, mararanasan nila ang kaligayahan ni Jesus. Napansin niyo po yun? And please note, hindi po ito kaligayahan na temporal o madaling mawala. Hindi po ibig sabihin nito na hindi na iiyak at malulungkot ang mga mananampalataya. Ang ibig sabihin po nito ay mararanasan ng bawat nananatili kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, ang walang hanggang kaligayahang hindi kayang sirain ng sakit, karamdaman at kahirapan, kaligayahang tunay at kompleto, kaligayahan ng isang Diyos na banal at tapat, kaligayahang nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung joy na pinapangako dito ni Jesus Christ if we abide in Him. Ang tunay po na nagpapaligaya sa ating Panginoon Kristo ay ang masunod ang kalooban ng kanyang Ama. At kayo din po ang source ng tunay na kaligayahan ng mga mananampalataya. Ayon po ba kayo mga kapatid? Ang sundin ang kalooban ni Kristo. Yun po ba yung pinaka nagpapaligaya sa inyo? Kung mananatili tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, mararanasan po ninyo yung pambihirang kaligayahan ito na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-aralan niyo po mga kapatid, pag-isipan niyo po, kailan ka tunay na nagiging masaya? Kapag ba lumalabag ka at lumalayo ka sa kalooban ng Diyos? O kapag ka ginaganap mo ito? Sige nga po, pag-isipan ninyo. Balikan niyo po yung inyong mga nakaraan. Kailan ka mas nagiging masaya? Yung mga time na lumalabag ka sa kalooban ng Diyos?
o yung mga time na sumusunod ka sa kanyang kalooban. Hindi ba kapag ka ito ay ginaganap mo? Kung hindi ka yun, malaki ang problema mo. Kapag ka masaya ka pa rin kahit lumalabag ka sa utos ng Diyos, napakalaki ng problema mo. Maaaring hindi ka tunay na alagad ni Kristo kung hindi ka man lang nababother na suwayin ang kanyang kalooban. Pero kung totoo kang alagad, ang pinakakaligayahan mo ay ang sundin ang kalooban ng iyong Panginoon. Nakaka-relate po ba kayo, mga kapatid? Are you still with me? So, isa po yan sa blessing ng pananatili kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagsunod po natin sa kanyang kalooban, mararanasan mo ang tunay at wagas na kaligayahan na kagaya ng nararanasan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa pagtatapos po ng sermon na ito, narinig niyo po ang 6 na nagpapaalala ng mga pagpapala na nakalaan sa mga nananatili kay Kristo. Ano-ano po yon, mga kapatid? Kung mananatili tayo kay Kristo, mararanasan natin ang kalaguang espiritual, ang katugunan ng mga panalangin, ang kalwalhatian ng Ama, ang kasiguraduhan ng pagiging alagad, ang pananatili sa pag-ibig ni Kristo, at ang kaligayahang wagas. Now, sa paano paraan po tayo mananatili kay Kristo? Practically speaking, paano yan, Pastor? Napaliwanag ko na lang ilan kanina, pero gusto ko pang mas maging practical. Una sa lahat, kung wala ka pang connection kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanya. Ito yung aking hamon sa inyo kanina, sapagkat hindi ka lalago hiwalay kay Kristo. Pangalawa, ipanalangin mo palagi na patuloy kang paluguin ni Kristo. Pangatlo, magpakalalim ka sa Kanyang mga salita. Bulayin mo ito araw-araw. Daluhan mo ang mga pagtitipon kung saan ito po ay pinag-aaralan. Pang-apat, sikapin po nating sumunod sa Kanyang mga utos. Kung meron ka pang pinamumuhay na kasalanan ngayon, hadlang po yan para patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya. Iwaksin mo na yan, tigilan mo na yan, isabuhay mo ang mga natututunan mo mula sa salita ng ating Panginoon. And then lastly, i-involve po natin ang kapatiran sa ating mga. Bakit po yan kasama, Pastor? Kasi ang kapatiran, gaya ng ating sinasabi, iyan po ay katawan ni Kristo. So, hindi mo masasabing nananatili ka kay Kristo kung ina-isolate mo ang iyong sarili, dinidetach mo ang iyong mga sarili, aloof ka sa mga kapatid, napakarami mong nililihim sa iyong mga kapatid at hindi mo sila ini-involve sa buhay mo. Mga kapatid, tatandaan po natin ang church ay isa sa paraan ng Diyos para ikaw ay tulungan lumago. Ang ating growth, mga kapatid, ay community project. You cannot grow alone. Kailangan mo ang kapatiran. So, be involved sa buhay ng iyong mga kapatid. Mga kapatid, sikapin po nating lumago sa ating buhay pananampalataya. Again, ang aking pong pakiusap at hamon sa bawat isa, manatili tayo kay Kristo.